Welcome sa aking vlog. Ayan. Shout out Ate ilang pa-challenge na magluluto tayo ng yung ulam. Tapos maghugas. Ayan, shout out sa mga tigas na masunurin. Good morning. Luto tayo ng almusal. Mahirap yung stand ko. Hindi na tumatayo. Ayan. Ito bang lababo? Dalawang corn beef ang lutuin ko kasi kulang sa amin ang isa. Talunan. Kung medyo pala, malakas yung kamay niya, ito na lang ipambubukas niya. Kaya kutsara. Painit yung saglit. Ganun lang. Nabutas na siya, malambot na siya. Meron pa kasi mga Argentina na hindi na tinutuklap lang, di ba? Ito kasi yung sinauna pang gawa. Para din na natin. Lagyan natin ng sibuyas. Okay. Lulutot din. Almusal. Para mabango ang corned beef. Shout out sa lahat ng kasali sa pa-challenge at silang mga kapatid videos. Ang kamay nyo lagi nakaganyan pag nag-iwan ng mga regalo. Hindi. Ibang masif kung hindi natin yun. Kasi nakabaloko yung kanyang daliri. Tapos medyo maganda, malapad-lapad yung kutsilyo. Medyo mahirap pag maliit yung kutsilyo. Kaya mga chef cook, diba? Ang lalapad ng kutsilyo ng ginagamit. Nilalaro nila. Nagparitohan. Gusto na lang sa isang pag bibili kayo ng mantika, kung may budget kayo, yung ganito na. Na to yung makakamura ka na dito. Kasi yung tingi-tingi. Buti-buti. Lugi kayo doon. Apat na buti yata alaman yan Nasa 100 lang mahigit. Saan ba natin?
natin minute yung mantika. Konting mantika lang nilagay. Ayun na lang apoy. Kasi dati nang luto to. Igisa lang natin para mabango. Shout out kay Tate Alex na nadyo. Lahat ng team. Mausok. Kabilang gilid ang ito ng mantika. Bakit yung kawali na ito? Parang palitaw yung kalipnaan niya. Paumbok. Natin konting tubig. Para makinis yung natin ano. Natin aso matabang kasi yan. Hindi lang lalagay ng bitchin. Magic sarap.
Kaya basi-basin ko lang konti. Para itong luto yung ginisang Argentina. Corned beef. Kakulo na siya mga tadyak. Tayo ng mangkok. Tulog pa sila. Umaga pa. Lama walang pasok na bakasyon na. Ito na to. Una natin. Pag malaking pamilya, kulang ang dalawang lima lang naman ngayon. Tapos na to sa amin. Wala tayong konting kanin, gamusan ko na para sa may kanin na dito. Ayan. Diba yung mga sa probinsya, mahilig yung ganito, lalo pag gata. Madagata yung kawali. Nandito rin yung lasa sayang. Ito yung ating mainit-init na corned beef. Hindi naman Argentina pangalan ito eh. Corned beef. Wagi. Corned beef pala. Yung Argentina kasi medyo may kamahalan. Sino nakaka-relate ito sa mga kawali? Sa amin sa Bicol, ginamusan. Pagkamusan mo yan ang kawali. No, itapuerte nga niya kanina pagata. Lalo paggatang-gata yung ulam. Tapos magkamot nga kan yung puerte sang kapag karamot, kamay. Konting ulam na lang dito. Tayo ng plato, another plato. Para mahugasan natin na. Konti na lang yung sarasa. Andito na sa kanin.
Tawagan lang natin muna si Commander. Kakain ng mga bata. Bakasyon na ngayon, maglamaw. Pag may pasok, alas 4:30, gising na sila. Gising ko. 5:30 ang pasok ng panganay ko. Alas 7 yata yung sa elementary. Hindi na humugas yung turno kagabi. Hindi ko pa tapos yung live ni Kapatid Bedo sa gabi. Nakatulog na ako. Ayan. Meron ng nakareading pagkain. Ano kasi ito yung kagabi, konti lang nabawas. Kasi may bahaw. Hindi na ako kumain ng kapuran kagabi. Sasayang ako ng panibago. Hanggang pananghalian na to. Tapid ngayon, wala naman pasok. Kasi pag pabaon sila. Puro kanin ang baon nila. Ulam. Hindi na nagpapabaon ng pera. Kasi kung pera, ano-anong binibili. Diba? Mga bataan ngayon, mga sitcherya. Dito namin nakuha ng inumin. Ito, pag inikot mo to, water purified. Tapos pag dito naman, panghugas lang. Kasi, para hindi masaya yung filter niya. Ayan, nasisala niya kasi yung pinaka, yung dumi. So, yan lagi gamitin, maubos yung filter niya. Mayroon ako dyan reserva 2. Pag humihina ng tulo niya, mahina na yung filter niya. Nabarado na lahat ng filter. Pinapalitan lang yung filter niya sa loob. Gamit niya ng Tita Baby sa nabutas. Kaya hindi na sila nagbibili ng mineral. Papaigid ka pa. Pag-delivery, try ka dito sa amin. So, ikaw magigib, 25. Doon sa mismong mineralan. Shout out sa lahat na sumusuporta sa aming pa-challenge ni Ate Nilang. Kain mga iba tayo. Hindi ko na tatanggalin yung camera. Wala tayong cameraman. Dyan lang muna saglit. Medyo mainit. Kumarang ko yan saglit. Para pag-ugas ko mamaya, hindi na titigas yung malambot na siya.
Malalim naman yung lagay ng bigas. Ayan talaga. Ang mahal ng bigas na yan. Overprice na naman tayo sa bigas. Yung 20 kilong bigas ngayon, pag bumili ka ng kanin, 20 pesos na. Pag sa Jollibee, 25 yata. Kaya mas maraming kumakain ngayon sa mga inasal. Diba? Yung gustong masulid yung pagkain ng kanin, mga inasal ka, rice. Kaya, tubig, dito, panghugas sana. Pinasahod ko lagi ito, kaso lang wala na akong taniman na yan, yung tanlad. Abono yan eh. Kung bagong ani lang, tapos yung binabayo lang yung hindi na kami naghuhugas ng bigas kasi andun yung vitamins ng bigas eh. Sustansya. Ayong araw, hindi nagpapagiling ng pala yung wala ko, binabayo ko lang yun. Araw kami sa bundok, kami nakatira. Pagpatak ng alas 5, pakakain ng hapunan, ayan, magsasaing na yung sinasaing lang pag tag-ulan, sinasaing yung yung palay, kawali. Minsan may malaking kawa. May kawa kami, nihiram sa papoy namin kasi gilingan yung papoy namin ng tubo. Ilang yung pisong, ang tawag doon pisong eh sa amin. Yung pupunasan natin ang puwet nito kasi sa rice cooker kami nagsasaing. Puputok-putok kasi yan pag basa. Ayun, pag saing wala namin, may kaunting suka na. Meron pa. Kung sinaing nyo, patakan nyo ng ayan, pakita natin. Kung ayaw ko agad mapanis yung kinain nyo ngayon ng tag-init, ayan, suka to. Nyo? Ayan. Lagyan nyo ng suka, basta yung siguro mga 2 kutsarita. Yung ganito, 2 ganito lang, pwede na yun. Hindi na yung mapapanis basta-basta yung kanin. Meron pa pala ako dito, yung ginataan na tambakol. Isang piraso na lang natira. Pa to, kaulam pa to. Medyo wala nang sabaw. Isang piraso na natira. Ang bango ng yung ginataan. Isang piraso pa natira, karagdag pa sa ulam. Maghugas muna si Marge. Tulog pa yung mga kabataan, maingay yung pag nagising na. Pinarutuhan ng tuyo. Pahuli ko na yan.
i-share pala ako sa inyo. Yung nag-exam ako ng license student. Si Sir Mervin, yung namin, nung nagtuturo sa amin about driving o sa exam. Ang asawa niya, teacher. Sa LTO siya nagtatrabaho, nagtuturo sa sana. Kaya yung nag-exam sa amin, 3 beses nag-exam. Ang sabi niya, yung teacher yung asawa niya. Pagdating niya, lahat ng gawain sa bahay, kasi mas maaga yung uwi niya kaysa teacher sa asawa niya teacher. Sabi niya, kung may mga asawa kayong stress na sa trabaho, kung nagtatrabaho din yung asawa niya, pares kayo may trabaho, tulungan nyo na mga gawain sa bahay. Kasi may mga teacher daw ngayon na lalo yung mga teacher ang asawa, nagkaka-depress. Kasi pagdating sa bahay, di ba, sa school, pagod na yung utak nila sa pagtuturo sa mga bata pa, yung tinuturuan. Kaya napaganda ng hinir niya sa amin yung kwento ng buhay niya. Sabi niya, naglalaba ako. Kung anong lahat ng gagawin sa bahay na habang wala pa yung asawa niya, ginagawa niya na. Kasi ayaw niyang matulad niya sa may nabalitaan siya sa yung parang taga doon din sa Cavite. Taga Cavite yung taga Dasma. Ayan. Dasma Cavite. Sabi niya, tulungan yung asawa niyo. Kung may mga asawa kayong ganyan ng trabaho, teacher. Tapos kahit hindi teacher, basta nagtatrabaho pares kayo. Kung mas maluwag yung oras mo. Natutuwa yung asawa niya pagdating. Kaluto na siya. Yung maaga siyang gumagising. Tapos naglalaban na siya. Naka-inspire yung kwento na Sir Mervin. Ayun, nagawa ko naman yung sa asawa ko. Kasi nung gwardiya ako sa Toyota, hindi nyo pa nakalimutan. Dalawa pa lang anak namin nun. Lahat ng labahan dito, magkumot, bilsit, basta lahat ng labahan, dinadala ko doon sa Toyota. Ayan. Hindi naman bawal maglaba doon, sabi ng OS ko. Kasi nalaman niya, maliit yung bahay namin. Dalhin mo dito, barracks dyan. Ang lawak ng pahampayan natin doon, may barracks kami. Doon, hindi naman siya nawasa yung yung tubig. Sabi may sariling patubig kasi may malaking puno doon daw nanggagaling ang tubig ng Toyota forklift. Sawa ka doon pag maliligo. Nagawa ko ng shower doon. Yung lata, minsan yung yung Wilkins na malaki, papasok ko yung tubo doon. Bubutas-butasan ko na maliit. So, ang tuwa sila, sabi niya, ang galing mo gumawa ng shower, body magkasama mo mga gwardiya. Sabi ko, kahit pa paano, nagtrabaho naman ng construction si Mabs nung elementary pa lang ako nung kasi kaya ko na buhat ng semento. Sinasama na ako ng tiyuhin ko. Tagahalo, di ba? Tagahakot ng hollow blocks. Tagahukay. Basta masipag ka lang sa kahit hindi mo pa kaya lahat ng gagawin, is kukunin ka kasi lalo hindi ka, pag inuutosan ka ng mason, huwag ka magre-reklamo kasi wala ka pa masyadong kaalaman yung mga kabataan yun. Pag inuutosan, wala na. Kasi mangot. Wala pa masyadong natalaman sa buhay. Yung mga experience ni Mike, matindi. Parang pasapasa ako nung bata pa ako, kaya marami akong experience sa buhay. Mga tuyain ko, tuyuin. Hiramin. Parang gamit lang si Mibes. Tuturin ko yung sarili ko, parang isa kang gamit. Hiramin ko muna si Mibes, bakasyon naman, doon muna sa amin. Para may kasama yung tuyain ko, yung tuyuin ko, yung anak niya. Ganun. Ganun ang buhay. Kwento ng buhay ni Mibes, kabataan. Kung ano mga gawain sa bahay, kabisado natin yan. Mga lumaki sa kabukid, sa probinsya. Elementary pa lang, marunong ng gawain ng bahay. Sa bukid namin, kasi malaki yung bahay ng lola ko, torno-tornong ugas din doon. Mahirap doon pag Sabado Linggo, andun lahat ng mga pinsan ko, kamag-anakan namin na napasyal doon sa amin. Ang haba ng lamesa. Pag ikaw na yung nakatorno, lugi.
Ang daming hugasan. Uso pa naman yung ganito yung plato na mababasagin tapos yung may drawing ng mga prutas sa gitna. Yun ang ilalabas ng lola ko kasi may bisita minsan, mga kamag-anak namin galing ibang lugar. Tutulog doon ng dalawang gabi. Kasi namimiss nila yung mga duma ba. Ang dami-daming tanim ng lolo ko nung araw. Yun ang nakakamiss, yun ang gusto kong balikan doon sa bukid namin. Ngayon doon parang umaayaw na sila kasi wala na yung mga tiyuin ko, nagkandamatay na. Kung isa na lang na natitira doon, kukunin pa ng pinsan ko dyan sa Tanay Rizal. Kasi nga ayaw niya malulungkot yung papa niya doon kasi siya na lang mag-isa doon. Baka sabi niya, paano pa si papa? Diba, okay na yun. Paano na yun ang anak niyang panganay? Si Makmak. Sisyon na nila yun kasi mamaya makita niya doon, wala na. Diba? Ang pagsisisi lagi nasa huli. Hirap pag ang lababo maliit. Maliit lang ang bahay. Ano na kami dito? 13 years, pa 14 years na. Halos kaidaran to ng panganay ko pala. Pa 13 years kasi buntis ng asawa ko nito kayo panganay ko. Saka namin ito nabili. Ito pa palang takip ng pudero. Shout out sa tita baby ko yun, napakalinis sa bahay. Yung mga kaldero kawali niya, ang puputi. Mas maputi pa nga yung sa ilalim ng puwitan kaysa ibabaw eh. Kinukuskus talaga ng tita baby. Napakalinis sa bahay nun. Sabi ng mama ko, hindi ko kayang gawain ng tita baby mo. Lahat ng kaldero noon, ang puputi ng puwitan. Ang kikintab, ayaw niya yung may uling-uling. Yung lola ko rin, ganun din nung araw, yung lola ko. Kahoy lang yung namin. Yung gamit, diba? Panggatong kahoy. Pag kahoy, madali lang maulingan. Okay pa nga ngayon sa panahon ngayon kasi may super kalan ka. Social na yung diba? Special na yung ating pagluluto. Malaglag. Gagamitin natin si Cash Bright. May siya. Meron po ito ng mga Cash Bright ang gamitin ko dito. Yan, ganyang tutong, hindi naman naaalis yan eh. Diba pag nasusunog sa loob ng kuskusin mo ng kuskusin yan. Pero yung tita ko yan, dito sa puwitan, ang kikinis ng ang tsaga niya magkuskus ng mga kaldero kawali. Kaya nung andun kami, akong tagahuga. May tulong lang ba kay tita ko kasi ilang linggo din kami, 2 linggo. Pabalik-balik sa ospital. Tuwang-tuwa yung pamangkin ko doon, wala. Sabi niya, tagahugas ako ngayon. Shout out kay Princess. Tuwang-tuwa siya nung andun kami. Hindi na siya naghuhugas. Pagdating niya, malinis yung lababo. Ano ang gagawin doon, nag-aalala sa kapatid ko sa puso. Bibilhin ng gamot. Ano na lang.
Ito naman, bawal to Scotch Brite dito. Ano to? Teflon. Mawawala yung pagka-teflon nito. Ito na lang yung ano. Ito ng ito kasi hindi masyado ano yung matigas. Scotch Brite kasi hindi pwede sa teflon yan. Magagasas-gasan yung pagka-teflon niya. Pag nawala yan, pangit na prituhan. Dito sa puwitan, pwede natin ano dito ito. Scotch Brite. Tuwa naman yung ano, nakaturno. Sabi niya wala na yung hugasan na. Content natin to eh. Gawin natin yung ano, gawaing tigasin at masunurin. Kung sa tutuusin, hindi na ako masyado nagagawa dito sa loob ng bahay kasi may mga dalawa na yung dalagita ko. Kanila naman yun. Para masanay sila. Kasi pag hindi natin sila tinuruan ng gawain bahay, yung anak natin, wala. Lalaki sila na walang alam sa mundo. O uwi lang sa kain. Silang kawawa pagdating ng araw. So, sabihin mo nakikitira ka, o mabuti kung buhay lagi ang magulang, mapatira ka sa ibang lugar, mag-anakan mo. Ang alam lang, kain lang. Baka wala pa isang bukas, balot-balot ka na. Yeah? Ako kahit ako saan pumunta eh, ano, tuwang-tuwa sila sa akin kasi hindi ba mataba yung mata. Sa ibang bahay ako, mas masipag ako kaysa dito sa bahay. Mas masipag tayo sa ibang bahay kasi mahirap na yung aantay ka lang tawagin kakain. Kung anong pwedeng gawin na natin kasi sabi nga, nakalibre ka na sa pagkain, nakalibre ka na sa tulugan. Lalo pag dito sa Manila, di ba? Halos walang libre dito. Tapos magpapabigat ka pa sa may-ari ng bahay. Wala na. Baka hindi ka na imbitahan sa susunod. Ay, sabi niya, wag na yan. Tapos, wala nang pasulubog, wala pang tulong. Diba? Mayroon mga kamag-anak yan. Dapat pag mapupunta ka kahit pa paano, may bit-bit ka man lang ba? Kasi ano, maganda to imbitahan si ganito. Kahit pa paano, may hindi mamahalin ng mga ano, pasalubong, at least mayroon. Yung mga simple pasalubong lang, basta natutuwa yung mga kamag-anakan natin pag binibisita natin. Maganda rin yung may bit-bit tayo. Ito, ang laking remembrance ko tong kawali na to. Galing pa to sa Mindoro. Sa Mindoro ko pa to binili. Ayan, mayroon kasi kong kubo doon na ginawa. Ito yung gusto ko magluto-luto. Makita yung mga vlog ko nung araw. Laking tulong sa akin. Ito remembrance ko to sa kapatid ko yung namatay. Ayaw ko sa kanya mangutang sa kanya. Siyempre may trabaho naman ako. Nagtataka siya ng akin, bakit nangutang sa akin kuya? Sabi ko, andito ako sa Mindoro. Kasi pagsapalaran ba? Sabi niya, sige, bigyan kita. Binigyan ako ng 2,000. Mag-grocery ako. Mga kailangan ko ba? Pang sarili. Kasi hindi naman lahat libre. Pinukusan ko yung palayan. Ngayon, ano tayo na hindi talaga para sa atin yung palayan na maraming kalaban sa palayan. Daga, maya. Ang daming maninira ba? Kaya mahirap pag sa palayan pag ano. Hindi mo kaya o kabisado yung mga diskarte. Mahirap kasi doon, lagi kaming nauna maglalagay ng palay. Sumusunod lang kami sa ano, boss. Kaya wala, magagawa si Mibes. Kung sarili ko lang yun eh. Sasabay ako doon sa mga ano, yung karamihan ba. Kasi pag ikaw nauna, malawak mga palayan doon eh.
Remember ko itong kawali na to. Meron pa ako na itong binili. Ano ba yun? Planggana. Ito yata yun. Planggana na to. Dinala ko na dito. Kasi sabi ko parang alanganin ako makabalik nun. Nagagalit na yung mama ko pag andun ako lagi. Sabi niya, napapabayaan mo na yung pamilya mo. Nagpaalam na lang ko kay Ate Ling. Sabi ko, Ate Ling, baka hindi na ako makabalik doon. Salamat kay Ate Ling sa tiwala. At paano pinagkatiwalaan ako ng Ate Ling doon sa Mindoro. May good, may bad. Hindi nawawala yan. Magkasama lagi sa buhay natin yan. Maraming bad news, may mga good news. Nung una, good news. Nung tumatagal, bad news na. Lalo wala na kami naani. Umiiba na rin yung panahon. Diba? Yeah. Kahit saan tayo pumunta, yung mga OFW natin dyan, maganda yan sa una kasi matutuwa ka makaabot ka ng ibang bansa. Tapos yung trabaho mo pala doon matindi. Tapos yung amo mo, hindi ka pinapakain ng maayos. Kaswerte yung mga mababait yung amo. Yun ang totoong good news. Pag yung amo mo itinuring kang pamilya. Hindi ka ibaba sa kanila. Kahit sabihin mo hindi mo sila kalahi. Hindi siya ibang pang may maltrato, diba? Yung nababalitaan natin. Kawawa yung mga kababayan natin yung pag ang amo ay malupit. Nililibing lang sa bakuran nila. Kawawa yung pamilya sa Pilipinas. Habang nag-uugas si Mads, may kwento para hindi boring yung kwento ng buhay at pag-ibig ni Mads. Kwento na natin habang nag-uugas. Kailangan ng tubig. Kasi mahal ang tubig ngayon ito. Isang balnawan lang ito. Kaya yan, hindi ko basta-basta makalimutan yung kawali na yan. Remember ko yung kapatid ko. Hindi na sa akin binabayaran eh. Sabi nga muna kabayaran ko yan. Galante yun pag may pera yun. Maraming kamag-anak namin na kung ito. Hindi madamot sa mga kamag-anak. Yan, sa mga kaibigan niya. Kung madamot yung kapatid ko, kung ano siya. Kahit malalayo yung iba, pumunta talaga. Pumunta doon sa lamay niya. Yung iba, kasi medyo napahaba yung buho ng kapatid ko. 11 days. Grupo-grupo. Yung mga sa Bicol, hindi nakapunta. Gusto man nilang pumunta. Kahirap ng buhay. Diba? Mabuti na lang may Facebook eh. Yung ate ko, lagi naman yung ina-upload sa Facebook. Nasa reels ng ate ko yun. Daming upload. Isa yung paboritong ate. Lahat ng gamit ng kapatid ko andun sa ate ko. Mapupunta sa akin siguro mga damit-damit. Maraming gamit yun. Sabi ko sa mama ko, bigay na sa bayaw ba yung iba. Ate-ate na yung kuya ko, mga pinsan ko bang gusto may daming damit nun eh. Di pa naman yung bumibili ng mumurahing damit. Piling mayaman yun eh. Piling rich ba? Sabi niya, bibili ka lang naman, local pa. Totoo lang naman ba? Kaya nga naghihirap tayo. Sabi nagtatrabaho tayo para makabili ng magandang gamit. Yung washing machine ng kapatid ko, andun natin ko. Automatic yun. Automatic, may dryer na siya. Swerte ng ate ko sa kanya. Maraming gamit na iniwan. Kita ko na yun. Ready ko lang itong tapusin ko lang ugahin. Medyo mahaba yung vlog natin. Kaya nakapagpapin si Mike. At saan man tayo mapadpad, alam natin yung mga gawain. Hindi tayo kawawa. At sa mga tigasin dyan, di ba?
papasana all na lang. Huwag mga tigasin yung asawa. Kasi meron naman asawa na. Porque galing trabaho. Yung trabaho, 8 oras lang, di ba? Yung nanay, hanggat may gagawin sa loob ng bahay, hindi natatapos yan. Naramdam ko yan nung una ako. Nung elementary ako, pinabakasyon ako ng mama ko doon yung sa amo ng doktor. Sabi ng amo niya, isama mo anak mo dito. Minsan sinasama ka naman sa doktor, dalawa. Kasi naman, bait yung amo ng amo. Turing sa amin nung kamag-anak. Shout out kay Tito Landi. Dr. Irlandino Alvarez. Yun ang ano niya, full name. Kung sino nakakilala dyan, doktor yan. Itablish naman ano yung asawa, nurse. Head sa pinaka-head sa mga nurse sa provincial hospital ng Daraga, buong Albay. Mas mabait yung si Tito Landi, hindi pala utos. Ang paborito na utos sa akin yung sapatos niya, lalagyan ko ng pulbo. Sabi niya, Mabs, ito lang ang assignment ko sa akin. Basta pag umaga, nakaready na yung sapatos ko, punasan ko na yung pampakinis ba. Tapos may pulbo yung nilalagay sa kasi hindi yung nagmimidyas eh. Ayan, Mabs, mauragon ka talaga. Nakaready na lagi yung Tapos pag wala siyang pasok di ng linggo, manonood na ng pelikula yun. Sabi niya, Mas, wala ka bang ginagawa? Sabi niya, tara, manood tayo ng TV habang nanood kami ng pelikula. Ayan. Papabunot sa akin ng uban. Sabi niya, bilangin mo lang yung uban, tag-piso isa. Tapos hindi naman siya yung nagbabayad. Sabi niya, nakailan ka ba? Sabihin mo kay tita mo. Kasi Tita Bliss yung nagbibigay sa akin ng bayad. Sabi niya, nakailan kang uban? Pahuhubos na yung buhok ng tito mo. Sabi ng Tito Landi, yung doktor na amo naman. Sabi niya, ang buhok, pag binubunutan, may daw yan, may panibagong tutubo. Hindi naman daw yan mapapanot ka, mauubusan. Meron yung sadya talagang panutin na tao. Ano yung alaman ka? Sa mga ulcer, may lahi daw yung tao may ulcer. Kahit bagong kain ka, kung wala kang ulcer, magbuhat ka ng mga mabibigat, wala daw yan. Kasi may tao talaga, yun ang sakit na nakalaan sa atin. Yung almoranas. At hindi ka kumakain ng sili, basta may almoranas ka talaga. Umaatake ng pusa yan. Pag nakabakaan ka ng mga bawal. Kasi tayo daw tao, may nakalaan na sakit. Kanya-kanya tayong yung lahi ba ng sakit natin. Iba nga yung kadamihan ngayon, high blood, diabetes. Dahil sa mga kinakain natin. Share ko lang sa inyo yan kasi amo na yung mama ko, doktor. Lagi kayo nagkukwento sa amin yan. Sabi niyo, huwag kayong matakot kumain ng sili at tibay ng kasili. Hindi yung kumakain na walang sili eh. May isang mangko yun na may takip. Tapos puro sili, konting suka lang. Tikman ko, talaga, matindi ang anghang. Siling labuyo pa yun. Kaya tuwang-tuwa yung pag umuwi yung mama ko. Ang request niya, magdala ka ng natong, laing. Tapos kung may hiling labuyo, mo, bundok sa amin eh. Magdala ka ba yan lang ang pasalubong ko sa'yo lagi pag umuwi ka. Yan ang request niya sa mama ko. Pag umuwi yung mama ko, magpapahanap na ng sili yun. Tapos sabi niya, ang tawag sa Bicol, butusan mo na ngayang katnga. Katnga ba, yung gabi. Amin kasi maraming gabi no sa may tapat ng bahay namin. Para yung matuyo-tuyo na ba. Yan ang request ng mama pag umuwi. Utosan na kami mga magpipinsa. Yung mama ko para na din yung congressman pag umuwi. Sabi ng ate ko, para kang congressman. Kontrabida lagi yung ate ko. Kasi yung marami Ang mama ko pag umuwi, halos lahat ng pamangkin niya. May pasalubong. Dito may pasalubong kami. May pasalubong dito niya. Ayun ang ng ate ko nagtatampo. Sabi sa imbis amin na. Kasi di ba mayroong mga kamag-anak hindi naman namimigay. Sabi ng mga, huwag mo na silang tularo. Ayaw nila mamigay sa inyo. Pasensya na lang kayo.
Basta siya, nanginigay siya. Ganun ang ugali ng mama ko, hindi siya nag-iisip ng kung ano-ano man. Pag alaman na ano, andyan si mama, yan. Sinasalubong na sa malayo pa sa daan, nasa daan pa lang. Kung may nakakapagbalita, ay, andun si ano sa ano, baryo. Papunta na dito sa bundok. Bukid nyo. May nakakasabay na galing din bayan. Kakalubungan namin, takbuhan namin mga ano, magpipinta. Maganda sa bukid namin dati, maraming bahay. Ano doon, masaya pa sa bukid namin. Lalo pa yung buhay pa yung papoy namin, yung papa ni Lola. Yun ang magandang mga gamot. Marami dumadayo doon, may pandayan, yung paggawa ng itak. May gilingan ng tubo. Kaso lang mga 5 years old na kami noon. Namatay na yung papoy namin na babae. Parang humina na ba? Handat naghiwa-hiwalay na lang. Pero matagal pa, hanggang grade 6 ako na. Parang nabuwag na yung mga ano. Kasi iba nagpa-Maynila. Sobrang hirap sa buhay. Kasi magpapaaral pa, diba? Gusto mo makapagpaaral ngayon. Dito sa Maynila takbuhan ng ano, mga probinsyano. Ngayon naman, auso yung pag-abroad, diba? Noon, Maynila lang tinatakbuhan eh. Diba, nag-abroad kasi, sabi niya. Ibang nag-abroad na yung yaman. Pag sa probinsya, pag nakapabahay ka lang ng maganda-gandang bahay eh. Yung makikita ang umangat yung buhay mo eh. Hindi na wala yung inggit ba? Mag-abroad din nga ako para makapabahay din ako ng ganyan, malaki. Kaya dumami yung mga OFW na natin. Tapos yung iba, talagang gusto mo kapagpatapos ng pag-aaral. Kasi mahal yung mga tuition ng school, diba? Buwas-buhay yung mga kababayan natin. Doon na nagsimula yung ano yan, para sa palagay ko ba. Kasi ganun sa amin eh. Madaming gumaya, yung mga iba nakapangasawa pa ng foreigner, di ba? Swerte nila, yung mga dalaga pag uwi, may bit-bit ng Amerikano. May bit-bit na Hapon. May kwento ngayon, nung araw daw sabi ng lolo ko, "Nak, may Hapon, tago!" Di ba? Kasi yung Hapon noon, pag maprohonadaan yung anak mo, gahasain hanggat papatayin pati buong pamilya. Pag hindi pinayagan ng magulang ang ibigay yung anak ng babae. So ngayon, "Nak, may Hapon, labas!" Iba na ngayon eh. Mabait na yung Hapon kasi tapos na yung gera. Nung gera talaga, yung mga dalaga nung araw daw, pag naprohonadaan ng Hapon. Kasi yung lolo ko maraming kwento yun dahil sa tungkol sa Hapon kasi naranasan niya yung pag gera ng Hapon sa Pilipinas. Bata pa daw yung lolo ko. Yung papa ni mama. Malaki na nga daw siya, wala siyang short, walang brief. Dahon-dahon lang daw ang takip sa ano. Kasi pag nakita ka rin may damit ka, papaliguan ka ng gasolina, bibilad. Susunogin yung damit mo. Kahit mga binata na nung araw, nakahubad pa. Diba, ganun kalupit yung Hapon nung araw. Ayaw na tayo nakikita yung mga Pilipino na may mga damit. Kaya kawawa nung mga kababaihan noon. Tumatago sa kabundukan. Paggabi lang nagluluto sila ng pagkain. Iihaw ng kamuti, maglalaga. Kasi pag nakita daw yung usok-usok niya sa mga bundok-bundok, tinitira ng jet fighter, pinapasubugan. Yung medyo malayo na silang yung hindi nila kailangang puntahan ng Ganun ang kwento ng lolo. Kaya daw nung nag-war yung hingi ng tulong sa Amerika, akyat daw sa puno, para nanonood daw siya ng pelikula. Ganun ang kwento ng lolo sa amin. Maraming kwento yun tungkol sa Hapon. Sabi niya, wala pa siyang walang short. Lang yung dahon ng saging lang daw, pinupulupot na lang para hindi makita yung mga natin, di ba? Kasi hindi ka pwede magdabit ng ganito. Pag nakita ka, uhubaran ka, tatali ka daw sa kahoy, bibilag ka sa araw, paliguan ka ng gasolina. Mainit ng gasolina, tapos bibilad ka pa, di ba? Nahalo kang mangingitim.
hanggat pamatay. Tatawanan sila ng tatawanan. Eme. Tulog pa, not. Tulog pa na. Nag-ano na kasi inaayos na yung bike. Medyo mahaba ang aking vlog. Pasensya na kayo. Maraming kwento si Mibes. Tawagin ko na sila. Kung makain na mag-isang oras na pala yung aking vlog. Ayan. Hanggang dito na lang yung aking vlog. Maraming salamat sa inyong lahat. Shout out. Napakaba na pala ng vlog ko. May mga kwento tayo. Experience ni Mibes habang ano. Hindi ko na isama sa vlog yung pagkain kasi medyo haba. Wala na kasing edit ito. Wala intro. Shout out sa lahat. God bless you all. Bye-bye. Salamat sa past challenge ng Ate Ilang-Ilang. Maka-experience tayo. Mga baguhan. May choice pa naman tayo sa mga baguhan. May marami pa daw darating na pa-challenge ang Ate Ilang-Ilang. Bye-bye.